Magandang araw sir at sa lahat. Ako si Marie. May ka-live-in ako na tawagin na lang nating Dale. Matanda sa akin si Dale ng 2 taon at may isa kaming anak. Nang magplano kaming bumukod sa mga magulang ni Dale, ay kinausap kami ng kaibigan niya na kami na lang daw ang umupa doon sa inabandonang bahay ng pamilya ng kapatid nito. Sa Negros Occidental po pala to. Mag-iisang taon nang walang nakatira doon. Mura lang ang binigay nilang upa, kaya naman agad kaming lumipat ni Dale doon. Nang makita namin ang bahay ay hindi kami maapaniwala na may kalakihan yun. 2 palapag yun na medyo luma na rin talaga. Minana pa raw yun ng asawa ng kapatid ng kaibigan ni Dale sa mga magulang nito. Kaya yung ayos ng bahay ay parang sinaunang ayos din. Pinaupahan na raw nila yon dati. Pero hindi nagtagal yung tumira doon dahil malayo ang bahay sa pinapasukan nitong trabaho. Ang akala ko ay yun lang talaga ang problema. Pero nang tumira na kami doon ay nagsimula na akong makaramdam ng kakaiba. Sa gabi ay bigla na lang lumalangit-ngit ang sahig sa taas. Sa baba kasi kami natutulog dahil may anak kaming 3 taon. Kaya sinara namin ang hagdan para hindi ito makaakyat. Masyado kasing malaki ang bahay para sa aming 3 para i-occupy pa ang 2nd floor. Ayun nga, may narinig akong lingit-ngit sa taas kapag malalim na ang gabi. Yung para bang may naglalakad doon na imposible naman isa sa amin dahil nakahiga na kami ni Dale nung mga oras na yon. Minsan naman, kapag 2 lang kami ng anak namin sa bahay ay bigla na lang siyang tumatawa o di kaya ay iiyak. Kahit mag-isa lang siya naglalaro sa may sala. May nararamdaman din akong parang naamasid sa akin kapag naluluto ako sa may kusina. Ang malala pa roon sir, nadidinig kong bigla na lang parang may dahan-dahang bumubukas ng pinto ng kwarto namin. Nagugulat na lang ako noon na mapapasukan ko na lang nang nasa loob na ng kwarto namin ang anak ko. Sinasarado ko ang kwarto at hindi pa yun kayang buksan ng anak ko. Kaya pinagtataka ko talaga kung papaano siya nakapasok doon. Inisip ko na lang na naiwan kong nakabukas yung kwarto. Isang tanghali, habang nagsisiesta kami ng anak ko sa may sala. Mainit kasi sa may kwarto namin kapag tanghali, kaya doon kami naglalatag ng higaan ng anak ko sa sala. Papatulog na ako noon, nang makarinig ako ng parang may naglalakad sa itaas. Napatingala ako noon. Kita kasi mula doon sa sala ang 2 palapag. Makikita doon ang 2 magkasunod na kwarto. Napatitig ako noon sa isang kwarto na nasa itaas. Dahan-dahan kasing nagbubukas ang pintuan nito. Kahit nang pagkakaalam ko ay nakalak ang mga yon dahil andoon pa yung mga gamit ng may-ari ng bahay. Napakusot pa ako ng mga mata dahil baka ako namamalikmata lang ako. Pero nakabukas na talaga yon. Dali-dali akong bumangon at umakyat sa 2nd floor. Pero sa gulat ko ay nakasarado na yon. Bigla pang umiyak yung anak ko kaya dali-dali naman akong bumaba. Naabutan ko yung anak ko na umiiyak habang hawak yung tiyan nito. Ganoon na lang ang pagkasindak ko nun sir nang makitang namumula ang tiyan ng anak ko at para pa yung dinaanan ng kalmot. Tinanong ko yung anak ko kung may pusang naapasok ba at kinalmot siya. Umiling-iling lang siya at nabanggit niya yung salitang mumu. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang parang nagsitaas ng mga balahibo ko sa batok. Nanlamig din ang katawan ko. Binuhat ko ang anak ko noon at nagpalinga-linga. Ganoon na lang ang kilabot na naramdaman ko noon nang makita kong may naglalakad sa itaas. Saglit lang yun na dumaan sa paningin ko, pero yung sindak na naramdaman ko, yung parang gusto kong himatayin. Nagmadali ako nung magbihis at lumabas kami ng anak ko. Mabuti na lang at may maliit na tindahang malapit doon. Doon muna kami nagstay habang hinihintay kong dumating si Dale. Naipagkwentuhan ako noon sa tindera. Napatanong ako doon sa lumang bahay na inuupahan namin at kung anong nangyari doon sa dating umuupa. Ang alam daw niya ay nagkasakit ang anak ng mag-asawang tumira doon at nakakaramdam na din daw sila ng kakaiba.
Katulad din daw ng mga naramdaman at nakita ko. Mas matindi pa nga raw ang naranasan ng mag-anak. Wala naman daw naramdamang kakaiba si Dale, maliban na lang sa parang may naamasid daw sa amin kapag tulog kami. Agad kong kinuwento sa kanya ang nangyari at pinakita ko ang kalmot sa tiyan ng anak namin. Buti na lang din at naniniwala si Dale sa mga kababalaghan, kaya naniwala siyang may kakaiba talagang nangyayari sa bahay na yon. Naitira muna kami ng ilang araw sa bahay ng biyanan ko. Nakahanap din na agad naman kami ng malilipatan. Maayos naman kahit hindi siya kalakihan. Ito nga yung kasalukuyang inupahan namin. Kinausap ni Dale yung kaibigan niya na nag-recommend sa amin na upahan yung bahay na yon. Kinuwento ni Dale yung mga pagpaparamdam pati yung kalmot sa anak namin. Hindi raw niya alam ang buong kwento tungkol sa history ng bahay na yon. Pero dahil luma na nga, malamang may nangyari talaga doon at hindi lang siguro multo, kundi ibang elemento at evil spirits, kaya wala raw nagtatagal sa bahay na yon. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga nakikinig ng inyong channel. Bago ko simulan ng kwento, ay nais ko lang magpasalamat in advance sa pagbabahagi nyo nito. Tawagin nyo na lang akong Mike. Itong kwento ay karanasan ko tungkol sa kapitbahay ko sa isang paupahang gusali. Nangyari to taong 2006. Kung pamilyar kayo sa tenement sa Taguig, parang ganon ang tirahan ko noon. Para siyang squatter na kondo na by units. Sa totoo lang ay magulo at maingay ang lugar na yon. Pero no choice ako noong mga panahon na yon dahil nagsisimula pa lang ako sa pinapasukan kong work. Kakalipat ko lang doon at galing ako sa isang probinsya sa Visayas. May isang kaibigan akong nagturo na mura lang ang upa dito, kaya naman agad akong kumuha ng unit. Sobrang ingay sa umaga at napakatahimik naman sa gabi. Yung katabi kong unit, may nakatirang isang lalaki na mukhang matanda lang sa akin ng ilang taon. Madalas ko itong naaasalubong at binabati ko rin naman. Pangulang ang palagi niyang sagot sa akin. Hindi rin ito ngumingiti. May napagtanungan ako noon tungkol sa kanya, kung may kasama ba siya sa inuupahan niya. Wala raw. Pero pinapasyalan daw siya minsan ng kapatid niyang babae. Dati raw itong nasa serbisyo bilang sundalo at umalis lang dahil nagkasakit. Ang alam ko ay isa siyang electrician dahil siya ang tinuro sa akin noon nang magkaroon ako ng shortage sa unit. Hindi talaga siya palakibong tao at napansin ko pa noon na parang palagi siya nagmamadali. Isang gabi, may narinig akong kalabog sa kabilang unit. Doon yung nagmumula sa unit ng lalaking itago na lang natin sa pangalang Roy. Nagulat ako dahil sobrang lakas ng kalabog, kaya nagmadali akong puntahan ng katabi kong unit. Sumilip muna ako noon sa bintana. Nang di ko siya makita ay umalis na ako, pero narinig kong parang tinatawag niya ako. Pinakinggan ko yung mabuti. Paulit-ulit akong tinatawag ni Roy. Gabi na yon at tahimik na, kaya dinig ko talaga. Kaya naman bumalik ako sa unit niya at tinawag din siya. Hindi na siya sumagot, kaya pumasok na ako sa unit niya. Baka kasi nangangailangan siya ng tulong. Buti na lang din at hindi nakalak ang pinto niya. Pagpasok ko ay sobrang tahimik, kaya nagtaka ako kung bakit may kalabog at tinawag pa niya ako. Hinanap ko siya noon. Ganun na lang ang gulat ko nang may mabilis na sumanggi sa braso ko. Pagtingin ko ay si Roy yun. Naglalaway ito at namumungay ang mga mata. Unang pumasok sa isip ko ay baka nakasyabo ito, pero muli niya akong sinunggaban at anyong kaagatin sa leeg. Nagsisigaw na ako at nagkukumuwala sa kanya. Naramdaman kong parang napakalakas niya, kaya naman nagmadali akong lumabas ng unit niya. Hindi niya ako sinundan
Paglabas ko ay nagsilabasan na rin ang mga kapitbahay at nagtanong kung anong nangyari sa akin. Sinabi ko sa kanila na nagwawala si Roy. Pinatawag noon ang barangay tanod. Nang dumating sila ay nagkulong na si Roy sa inuupahang unit niya. Nang kunin siya ng barangay ay nagwawala pa rin siya. Nagwawala at namumula pa ang mga mata. Matapos yun ay hindi na siya nakabalik pa ng unit. Ang balita ko ay inuwi na siya sa probinsya ng kapatid niya. Negative daw siya sa ipinagbabawal na droga. Ang bulong-bulungan ay baka raw nayanggaw ito o nahawaan ng pagkaaswang dahil nga kung hindi dahil sa droga at wala naman itong matinding sakit ay bakit namumula ang mga mata niya at naglalaway pa. Medyo nagkatroma na ako noon ng ilang linggo. Palaging ang pairamdam ko noon ay kung may tao ba sa kabilang unit. Tapos baka bigla na lang din akong pasukin sa unit ko. Pero sa awa naman ng Diyos ay hindi na talaga bumalik si Roy. Nanatili pa ako roon ng mahigit 1 taon at nag-ipon muna bago lumipat sa mas maayos na paupahan. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Hello Sir Bob at sa lahat. Ako si Joanna at nakatira kami ng mga magulang ko sa isang paupahan dito sa Laguna. Hindi ko na lang sasabihin kung saan banda. Basta, nagising na lang ako isang araw noon na may bago na kaming kapitbahay. Tawagin na lang po natin siyang Maya. Bata pa naman si Maya noong mga panahon na yon. Siguro ay matanda lang siya sa akin ng 5 taon. 20 years old ako nang mangyari itong karanasan. Isa na yata to sa hindi ko makakalimutang pangyayari sa buhay ko. Unang kita ko kay Maya ay para siyang bagong salta dun sa lugar. Medyo may pagka-old fashion din ang pananamit niya. Sobrang tahimik at madalas ko lang siyang makita sa umaga. Nagwawalis sa may bakuran, pagkatapos ay hindi ko na siyang makikita ng buong araw. Minsan, naasalubong ko siya nung nagmamadali at nagkasagian pa nga kami sa daan. Agad naman akong nagsorry sa kanya. Nakita ko nung balot na balot siya ng suot na long sleeves at mahabang palda. Agad siyang nagsara ng pintuan ng inuupahan niyang apartment. Galing yata siya nun sa palengke at ako naman ay may bibilhin sa labas. 4 na magkakasunod na bahay ang inuupahan namin at iisa lang ang gate. Kaya naman hindi maiwasan na magkasalubong talaga sa daan. Isang araw nun ay may inabot sa aking ulam si Mama. Dalhin ko raw yon sa bagong kapitbahay namin. Agad ko namang kinuha yon at dinala sa bahay ni Maya. Matagal pa nga bago niya ako pagbuksan. Medyo nag-aalangan pa siya kung tatanggapin ba niya yon o ano. Pero pinilit ko siya at iniwan ko na sa kanya yung dala kong ulam. Nang paalis na ako, ang napansin ko lang sa loob ng bahay niya ay napakadilim. Tapos, napansin ko ring nanlalalim yung mga mata niya na para bang wala siyang tulog. Marami pa siyang pasa sa balat niya. Tiningnan ko lang ng mabilis yung braso niya na agad naman niyang kinubli. Isang gabi noon, matutulog na ako nang makarinig ako ng mahinang pagdaing. Maya-maya, mahinang pag-iyak na ang narinig ko. Yung kwarto ko kasi ay katabi ng apartment ni Maya, kaya agad kong naisip na siya yun. Gusto ko sanang puntahan siya at tanungin kung may problema ba siya. Medyo concerned kasi ako sa kanya nun, kahit na hindi ko pa siya kilala. Pero nahiya na rin ako dahil anong oras na. Kinabukasan ay hindi ko talaga siya nakita ng buong araw, kaya medyo nag-alala na ako nun. Lumipas ang ilang araw at hindi ko na nakitang lumabas pa si Maya. Sinabi ko na yon sa mga magulang ko. Ang sabi lang nila ay baka umalis na ito. Kaya naman sumilip ako sa bintana ng bahay niya. Sobrang dilim talaga. Nang pihitin ko noon ang seradura ay nagtaka ako dahil hindi yun nakalak, kaya sinubukan kong pumasok. Sinaway pa ako noon ni Mama nang makita niya ako papasok sa bahay ng kapitbahay.
Lalabas na rin sana ako noon nang may maamoy akong kakaiba. Masangsang na parang patay na daga o kaya nabubulok na laman. Tinawag ko si mama at sumunod na rin noon si papa at ang kapatid kong lalaki. Nang pasukin nila hanggang kwarto ni Maya na nakabukas pala, ay bigla na lang daw napasigaw ng malakas si mama. Nakita kong nataranta din si papa at ang kapatid ko, kaya nagmadali akong sumunod sa kanila para lang masuka sa naamoy ko. Nakita kong nakahiga si Maya sa kama niya, naaagnas at inuuod na ang katawan. Natanggal ang balot niya sa katawan at nakita kong puno yun ng parang malalaking paso at sugat. Nagkagulo noon sa inuupahan naming bahay dahil sa nangyari kay Maya. Hindi namin alam ang totoong nangyari sa kanya. Wala ring nag-claim sa katawan niya, kaya pinagtulungan naming magkakapitbahay noon na mairaos ang burol niya. Nang may biglang dumating na nagpakilalang ate niya. Matagal daw nilang hinanap si Maya dahil umalis daw ito sa lugar nila nang walang paalam. Doon ako nagulantang sa sunod na sinabi niya. May pinakulam daw si Maya at namatay yun. At maaaring itong nangyari sa kanya ay ganti raw ng kulam na ginawa niya. Kinilabutan ako sa narinig. Totoo nga ang kulam at bumabalik daw pala yun. Hindi man nangyari sa akin ang nangyari kay Maya, pero hindi ko ma-imagine ang naranasan niyang sakit at hirap. Hinding-hindi ko rin yun makakalimutan dahil isa ako sa nakasaksi at nakarinig sa kanya habang dinaranas niya ang kalunos-lunos sa kalagayang yun. Nagsilbi din yung lesson sa akin dahil nga medyo may katarayan ako. Sana kung nasaan man si Maya ngayon ay natagpuan na niya ang katahimikan. Magandang araw boss at sa lahat ng inyong listeners. Ako si Bert, taga Bulacan. Ito ay karanasan namin ng kaibigan ko nang minsang maitulog kami sa inuupahang bahay ng pinsan ko. Medyo maikli lang po itong kwento ko na nangyari nung mahal na araw nung nakaraang taon. Meron kasi kaming panatang magkaibigan at dahil mas malapit itong pinsan ko dito sa Antipolo na ginagawan namin ng panata ay sa kanya kami nakitulog. Pagod na pagod kaming dumating noon sa bahay niya galing sa mahabang lakaran. Kaya pagkatapos kumain ay agad kaming nakatulog. Maliit lang yung inuupahan niya at sakto lang talaga sa isang binatang tulad niya. Isang kwarto lang na may saktong laki na sala. May maliit na kusina at katabi nun ay kwarto. Sa sala kami nung naglatag ng higaan ng kaibigan ko at agad kaming nakatulog. Pero nagising ako nang may marinig akong mabibigat na yabag. Parang may hila-hila sa paa yung naglalakad dahil sa malakas sa pagbagsak ng yapak nito. Agad ko nung ginising yung kaibigan ko at narinig nga rin niya yung mabibigat na yabag. Pakiramdam ko ay papalapit yun sa amin. Pero nang pailawin ko ng cellphone ang buong sala ay wala naman akong nakita. Inassume na lang namin na nasa labas lang yun ng bahay at baka may nagpepenitensya. Sinilip ng kaibigan ko pero wala naman daw tao sa labas. Babalik na sana kami sa pagtulog nun nang muli na naman naming marinig yung mabigat na mga yabag. Hindi na kami gaanong nakatulog nun dahil sa mga yabag. Kinabukasan ay maaga kami nagbiyahe ng kaibigan ko. Hindi kami maapaniwala sa nasaksihan namin. Nang tanungin ko yung pinsan ko kung narinig din ba niya yon, sanay na raw siya na sa tuwing sasapit ang mahal na araw o papalapit na ito ay may nagpaparamdam sa inuupahan niya. Bali 3 taon na siya doon sa inuupahan niya at 3 beses na niyang nararanasan yung pagpaparamdam. Saka lang namin nalaman na dati raw palang tapunan ng mga salvage victim yung lugar na yon. Kasi diba dati, uso yun ng mga 80s at 90s. Lalo nung mga panahong madamo pa ang lupa at hindi pa nade-develop para gawing bahay. Doon na ako kinilabutan sa nalaman.
Ako si Ruby. Sana ay mabasa ninyo itong kwento sa channel nyo. Karanasan ito ng bunso naming kapatid na itago na lang natin sa pangalang Reno. 6 na taon pa lang noon ang kapatid naming si Reno nang magbakasyon kami sa bahay ng auntie namin. Isa yung apartment na may 2nd floor. Matagal na silang umuupa doon. Malaki ang bahay at may 3 kwarto. Binyag yun ng anak niya na 1 taong gulang pa lang, kaya sinama kami ni mama na magbakasyon sa kanila ng 1 linggo. Unang naging reaksyon no ni mama nang makita niya ang bahay sa Cavite ay creepy daw ito. Sang-ayon naman ako sa kanya noon dahil sa laki ng bahay ay parang may nakatirang multo sa ibang bahagi nito. Pero parang biruan lang namin yun. Hindi naman namin inaasahan na isang araw ng pananatili namin doon ay makakaranas ng kababalaghan yung kapatid kong bunso. Bandang 6:00 yun ng gabi. Abala kami nung nanonood ng TV ng ilang pinsan ko. Sina mama naman ay abala sa kusina para magluto ng hapunan. Hindi namin napansin na pumuntang banyo si Reno. Sumakit daw yata ang tiyan niya. Marunong naman siyang maghugas kaya hinayaan na namin siyang mag-isa sa banyo. Nagulat na lang kami noon nang nagsisisigaw na lumabas ng banyo si Reno. Hindi pa nga nito naitaas ang suot na salwal. Iyak siya ng iyak na nagsiksik kay mama. Tinanong siya noon ni mama kung anong nangyari sa kanya pero nanginginig ito sa takot. Hindi niya maikwento sa amin kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya at kung bakit na lang siya biglang sumigaw at umiyak. Simula nun ay natakot na siyang magbanyo mag-isa. Palagi siya nagpapasama sa amin ni mama. Basta raw, natatakot siya sa banyo ni auntie. Naapagkwento lang siya nun nang makauwi na kami. Sabi niya, habang nakaupo daw siya sa inidoro, nakita daw niya sa isang sulok ng banyo na may nakatayong sobrang itim na malaking lalaki. Nakakatakot daw ang itsura nito na parang nababalutan daw ng balahibo. Hindi naman daw siya ginalaw nang nakita niya. Sadyang natakot lang daw siya sa itsura nito. Nalaman namin na bihira na lang daw palang gamitin yung banyo na yon sa 1st floor since may kanya-kanya namang banyo ang bawat kwarto. Minsan na daw kasing naisama sa loob ng banyong yon ang anak na sanggol ni auntie. Nagkasakit raw ito ng ilang araw. Hindi malaman ng ospital kung ano yung sakit nito maliban sa lagnat. Hindi raw natigil sa pag-iyak yung sanggol sa gabi. Nagpapuntahan daw ng manggagamot ang bata. Nalaman na matagal na raw na may nakatirang nilalang sa banyo na yun. Isang elemento. Hindi naman raw ito nananakit. Basta wag lang daw maistorbo ang lugar na yun. Kaya naman simula nun ay hindi na raw ginagamit ang banyong yun. Saka lang daw nila binuksan nang bumisita kami sa kanila at nang idaos ang binyag. Ito lang po ang kwento ko. More power sa inyong channel at keep safe. Tawagin niyo na lang akong Gina. Itong kwento ay tungkol sa naranasan ko sa nilipatan kong paupahan sa Quiapo. Nagtatrabaho ako noon sa lungsod ng Maynila at nakahanap ako ng murang paupahan sa Quiapo. Convenient din kasi dahil malapit lang yun sa pinapasukan ko. Malapit din sa simbahan at bilihan. Kaya ang sabi ko pa noon ay swerte at may nakita akong ganoong kamurang paupahan. Mag-isa lang ako noon. Kaya medyo may konting kilabot akong naramdaman tuwing sasapit na ang gabi. Ang alam ko kasi ay medyo magulo daw ang lugar. At dahil mag-isa lang ako ay nangangamba ako para sa kaligtasan ko. Hindi ko akalain na mas may nakakakilabot pa pala sa naisip ko at andoon pa yun mismo sa loob ng bahay na pinupahan ko. Nagulat ako nang makitang may malaking salamin sa kwarto na gagamitin ko. Luma na yun, pero maayos pa naman. May konting basag, pero hindi naman halata. Ang inalala ko lang,
dahil nakaharap yun mismo sa higaan ko at mukha ko ang unang makikita paggising, kaya creepy yun para sa akin. Naalala ko yung sinabi ng mga matatanda sa amin na masama raw na may salamin na nakaharap sa higaan. Pero dahil malaki at pabigat yung salamin ay hinayaan ko na lang na naroon. Hindi ko naman inaasahan na isang umaga nang magising ako ay maranasan ko yung nakakatakot na pangyayaring yun. Nakaugalian ko na kasing mag-alarm tuwing umaga at katulad ng mga nakaraang umaga ay nagising akong natataranta. Bigla akong napabangon nung tumunog na yung alarm ko. Napatingin ako noon sa salamin, pero ang nakita ko ay ang likuran ko. Hindi pa gaano nag-sink in sa utak ko noon dahil medyo antok pa. Pero nang mahimasmasan ako, ganoon na lang ang takbo ko palabas. Nadaanan ko pa yung refleksyon kong naatayo lang sa may salamin. Halos lumabas ang puso ko sa takot. Dahan-dahan pa ako nung lumapit sa salamin na naapikit ang kalahati kong mata para lang matakpan yun ng kumot. Pero nung magising ako ay nasa sahig na yung kumot. Kaya iniwasan ko na lang tumingin noon sa salamin pagkabangon ko sa higaan. Nakapikit akong lumabas ng kwarto. Para na akong mababaliw noon sa takot na mapatingin sa salamin at makitang iba ang ginagawa ng refleksyon ko. Ilang araw din akong nagtiis ng takot dahil wala naman akong ibang matutulugan. Paulit-ulit ko yung tinatakpan ng kumot at kinabukasan ay makikita ko na lang yon na nasa sahig na. Naagalaw lang ako ng maayos noon nang magkaroon na ako ng 2 kasama sa bahay. Pinakiusapan ko silang tulungan akong ilabas sa bahay na yon yung salamin. Ayaw pa nga sana nila nung una dahil sayang naman daw. Pero kinuwento ko yung naranasan ko, kaya agad naman silang sumang-ayon na itapon namin yon. Paminsan-minsan noon ay napapanaginipan ko pa yung salamin sa inuupahan ko. Kapag naaalala ko yung nakita ko ay kinikilabutan pa rin ako. Kaya hanggang ngayon ay may trauma pa rin akong tumingin sa malalaking salamin.